Paano kayo sa Senado na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized? Dati, nung okay lang eh. Ito na lang nung pumasok si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaibigan-kaibigan yan eh. Sila Robbins, yung DDS block. Nag-uusap kami yan eh. At the end of the day, nagkukumustahan o bago o sa lounge, nagkikita kami yan. Sina Senadora Amy. Pero nung pumasok Senator Alan Peter Cayetano, parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. Tama yung sinasabi ni Senator Pia, kaya napaiyak. Hindi drama yun eh, masama ang loob niya kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin, ninong ka o ninang ka ng anak ko. Bala mala nakaalala. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba. At yung ayaw, threaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13, para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda, at itong pang 13... Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate President kasi wala kaming 13. Pero si Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Wala lang kaming Senate President kasi wala kaming 13. Ang masasabi ko lang sa iyo, Jessica, yung pang 13 ngayon, nakukonsensya. Unahin natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Kasi madali nga magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previous na committee, na Blue Ribbon Committee. Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ng chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun eh, naibigay na doon sa ombudsman. Pumirma ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inapi. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400. 400 million ang SALN mo. So you're rich. Naipon ko before I joined the politics. So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. Formang tatakbo ka raw for VP, President? Naku, Diyos ko po, wag mong banggitin yan, Panginoon ko. Madadagdagan na naman ng mga banat sa atin.